Dahil nga marami na ako curious at nagtatanong sa inyo kung ano nga ba yung cleaner, kaya ikikwento ko na sa inyo habang naglilinis kami nitong kitchen, kaya panoodin nyo to hanggang dulo. Hi guys! Welcome back sa video ng Squad Diary. So for today's video nga is maglilinis kami nitong kitchen and at the same time ikikwento ko sa inyo kung ano nga ba yung cleaner at yung work namin dito sa Saudi. At dahil nga wala kaming pasok, kami talaga yung nautusan maglinis dito sa kitchen na para bang deserve namin maglinis dito after 1 week straight na trabaho. Sige na, ito na, ikikwento ko na nga sa inyo kung ano nga ba yung cleaner dahil nga may nag-PPM sa akin kung maganda daw bang mag-cleaner dito sa Saudi. At bago ko nga sagutin yan is explain ko muna kung anong pinagkaiba ng dalawang cleaner, isang establishment cleaner at isang on-call cleaner. So, ang establishment cleaner is ang mga nililinisan nila is malls, gym, hospital, at any establishment or commercial buildings. So, usually kapag dinideploy sila sa kanilang mga area or sa mga hospitals, usually marami sila or dalawa, tatlo, depende kung gaano kalaki yung lilinisan nila. Unlike sa on-call cleaner na madalas mag-isa ka lang, minsan nagkakaroon din ng kasama kapag sobrang laki ng bahay or kung ilan yung in-order na mga madam. At yes po, ang on-call cleaner is bahay yung mga nililinisan nila, unlike sa establishment na puro mga commercial buildings. So, mag-focus tayo dito sa on-call cleaner kasi kami, on-call cleaner kami at yun yung mas na-experience namin para mas ma-share ko sa inyo. So, kapag on-call cleaner nga ay everyday iba-iba yung madam mo, minsan may masungit pero kadalasan marami namang mabait. At kung magkaroon ka man ng regular customer, minsan babalikan mo yon once a month, twice a month, or every week pupunta ka sa bahay nila para maglinis. Ang maganda lang sa pagiging on-call cleaner is kadalasan nagbibigay yung madam ng mga pagkain or pera or minsan gamit kaya makakaipon ka talaga. Pero may mga company at accommodation na hindi ka pwedeng magdala ng malalaking hadiah or ng mga pagkain kaya itatapon yan. Swerte na lang din namin nung napalipat kami dito sa Dammam dahil nga maluwag yung accommodation namin dito kaya nakakakuha kami ng mga hadiah at ng mga gamit na pwede naming magamit dito sa accommodation. Unlike nung nasa Riyadh kami, sobrang higpit talaga ng accommodation doon na bawal talagang magdala ng kahit anong hadiah kaya pinapatapon nila lahat. So hindi naman lahat ng company at ng accommodation is ganun yung rules. Depende na lang kung masiswerte ka sa mga ganong company. So dito kasi sa company namin is ganun yung rules. Kasi nga ang iniiwasan nga lang nila is pagbintangan ka ng madam na ninakaw mo sa kanila yung gamit na yon. Kasi kami dito nagkaroon ng case yung kasama naming ibang lahi na binigyan daw siya ng madam ng gamit and then mga ilang hours pagka uwi is tumawag dito sa office na may kinuha daw yung worker na gamit sa kanya. Kaya yun yung iniiwasan ng company kaya binigay nila yung ganong rules. Pero kami nag-iingat talaga kami bago kami tumanggap ng mga hadiah is tinatanong talaga namin sa madam kung totoo ba na ibibigay nila sa amin yon. Kapag day off naman is meron kaming every week na day off pero dito sa accommodation namin or dito sa company namin is bawal kami laging lumabas. Meron lang kaming schedule na pwedeng lumabas para mag-grocery, mag-banks at yun ay 2 times a month lang. Pero may mga company naman na pwede kang lumabas everyday or kahit kailan mo gusto. Kapag sahudan naman, ito yung pinaka-importanting itatanong nyo kapag in-interview kayo. Dahil may mga company na no work, no pay, kaya naman kapag wala kang trabaho, wala ka talagang sasahudin. Buti na lang dito sa company namin is kahit wala kang pasok is buo pa rin yung sasahudin mo pagdating ng katapusan. At ang pinaka-importante din sa lahat is bago kayo pumirma sa mga agency is mag-research muna kayo about sa company na pinag-a-applyan nyo. May mga company kasi na delayed magpasahod at meron din na mapangit ang palakad sa accommodation nila. Sobrang dami na sa Facebook at TikTok na mga reviews kaya i-search nyo na lang. Kaya kung nag-a-apply ka rin ng cleaner at undecided ka pa din kung on-call ba or establishment, sana nakatulong yung pinagsasabi ko dito. At sa mga natatakot pa nga din na mag-apply dito sa Saudi dahil sa news at sa mga past cases na nangyayari sa mga Pinay dito, guys, i-push nyo na kung wala kayong choice na ibang bansa dahil hindi na ganun nakakatakot dito sa Saudi. Basta hindi ka lang pasaway at wag mo lang labagin yung mga pinagbabawal nila dito is walang mangyayaring masama sa inyo. So hanggang dito na lang yung video natin kasi tapos na kami maglinis. Sana nakatulong talaga yung mga pinagsasabi ko. Kaya naman kung nakabot ka hanggang dito sa dulo, thank you for watching. Mag-comment, like, and follow na din guys. Thank you so much. Bye-bye!